Isa ito sa pinaka-importante na components ng ating engine control system. Kasi ang daming pwedeng maka-apekto sa kanya, yung ating crankshaft, yung ating temperature sensor, coolant, yung ating aircon. Yan, ang daming pwedeng maka-apekto sa kanya, sa kanyang operation. So guys, welcome back ulit sa ating channel. Sa video na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa idle speed control valve. Gaano ba siya ka-importante sa ating engine control system? Bali, yung ating idle speed control valve ay siya yung pinaka-final control element. Ibig sabihin, etong mga input signal na to, like sa crankshaft position sensor, papasok yan dito sa ating ECU. Pati yung ating coolant, temperature sensor, papasok yan. Pati yung ating aircon, papasok yan dito sa ating ECU. Yung mga ilaw natin, papasok din yan as input signal. Pati yung vehicle speed sensor, papasok din yan dito sa ating ECU. Yung mga position dito sa drive, reverse, neutral, papasok din yan dito sa ating ECU. Pati yung starter signal, papasok din yan. So ipaprocess yan ng ating ECU. Once na ma-process yung pinaka final signal, ay pupunta yan dito sa ating idle speed control valve. Yung ating idle speed control valve ay kinokontrol niya yung bypass circuit. Ibig sabihin, ito yung daanan ng hangin, ano? Yan. So since during idle, naka-close pa yung ating throttle plate, so iba-bypass niya yung ating throttle plate. So dito siya dadaan, papunta dito sa ating intake manifold, papunta doon sa ating combustion chamber. Ayan. So doon sa ating scanner, merong dalawang parameters doon. Yung ating idle speed control valve steps, bali yun yung position. Tapos yung isa naman is yung duty ratio. Ibig sabihin nun, gaano katagal na naka-open siya sa ganong position. So mahalaga yung kanyang function, yung ating idle speed control valve, to maintain yung ideal or target idle. Kasi iba't iba yung target idle kapag naka-aircon. For example, pag naka-on yung ating aircon, kasi ito yung mga input signal na yan, ay isa yan sa nagko-command dito sa ating idle speed control valve. So pag nag-on to, nag-on yung ating aircon, ang target idle dyan is nasa mga 900 RPM. So makikita nyo yan sa video mamaya. Pag naka-off naman yung ating aircon, naka-off siya, ang target idle natin dyan ay nasa mga 750 RPM. Ayan. Ngayon, kung halimbawa yung dito sa position, dito sa ating position ng drive, neutral, reverse, so iba din yung magiging target idle dyan. So makikita nyo mamaya sa ating scanner kung ano yung epekto kapag naka on off yung ating aircon, tapos paano siya nag-ooperate ito. Tapos paano din nag-ooperate yung ating idle speed control valve kapag running yung ating engine. Mamaya makikita nyo sa video na once na nag-start na yung ating engine, so meron na tayong signal sa ating crankshaft at saka dito sa ating water temperature at dito sa ating starter signal. So ang mangyayari dyan, mag-open yung ating idle speed control valve para mabilis yung kanyang starting, ayan. So mag-open siya kasi naka-close pa tong yung ating throttle plate. So dito pa lang. So during starting, ito pa lang yung mga signal na yan ang nagko-command dun sa ating
idle speed control valve para magbukas. So dito naman guys ay makikita natin mamaya sa ating scanner kung paano nag-ooperate yung ating idle speed control valve during cold engine start at saka engine warm up. Bali dun sa cold engine start ay mababa pa lang yung ating coolant temperature, so naka-open yung ating idle speed control valve, siguro 100%, para makapasok or i-bypass nya, no? Yan, makapasok yung mas madaming hangin, kasi naka-close pa yung ating throttle plate, no? Para yung ating engine ay smooth yung kanyang start up. Bali ito yung tinatawag natin na fast idle. Yan. Ngayon kapag yung coolant temperature na ay, for example, nag-warm up na siya, no? So pataas na siya ng pataas. Siguro nasa mga, pag na-reach niya na yung mga ano, habang tumataas yung ating coolant temperature, ang ating idle speed control valve naman ay pababa yung kanyang position. Ayan, pa-close position na siya. Pa-close, yan, pa-close. So, yun yung makikita natin mamaya sa ating scanner. So, dito naman guys ay makikita natin mamaya kung paano na mag-ooperate yung ating idle speed control valve kapag may mga load na, no? Ito yung tinatawag nila feedback control and estimate control. So, ibig sabihin kapag nag-on na yung ating aircon, yan, pag nag-on na yung ating aircon, pag naka-on siya ay meron tayong target idle na 900 RPM. So, magbubukas, so i-maintain nung ating idle speed control valve yung kanyang opening dito or closing para ma-maintain yung ating target idle. Ayan, ma-maintain yung ating target idle. Kapag halimbawa naman kapag naka-off yung ating aircon, so syempre 750 RPM lang na kailangan. Bali ito yung pinaka set point natin set point ng ating ECU kapag hindi naka-under yung ating compressor, no? So yun. Tapos kapag naka-ano naman yung ating pag uma-under naman yung ating vehicle, so meron din siyang kinukunan. Ito yung ating idle speed control valve, may kinukunan din siya na signal dito sa ating speed sensor ng ating vehicle, kasi additional load din yan kapag syempre yung friction dun sa gulong, so nakakadagdag din yan dun sa stress or bigat dun sa ating makina kapag tumatakbo na. So i-command nya yung ating idle speed control valve to maintain yung target idle. Ganon din kapag yung ating mga ilaw, halimbawa yung ating headlight, so additional load dyan dun sa ating makina, so nangangailangan niya ng ng additional fuel, of course additional hangin. So ito yung sa fuel natin, fuel injector control system yung nagko-command doon. So dito naman yung ating hangin, yung intake ng hangin ay ito yung ating idle speed control valve. So isa ito sa pinaka-importante na components ng ating engine control system, kasi ang daming pwedeng maka-apekto sa kanya, yung ating crankshaft, yung ating temperature sensor, coolant, yung ating aircon. Yan, ang daming pwedeng maka-apekto sa kanya, sa kanyang operation. So ito yung example guys nung stepper motor type na idle speed control valve. Ibig sabihin meron kang rotor dito, tapos meron kang stopper pin, so ito yung bali yung position nung ating pinaka valve nya, yung position nya. So tapos bali dito yung papasok yung hangin na galing sa ating air cleaner. Then ito yung ating valve, bali ito yung valve natin, yung kulay pink na yan, doon sa Avanza ito yung kulay black na rubber. Ayan, kulay black na rubber yan. So again dito, ito yung step position nya, kung bali yung opening nya, kung ilang percent siya na naka-open.
Tapos yung duty ratio naman is gaano siya katagal na sa ganong position. Yan. So dito naman guys, ito naman yung pag nakabukas yung ating valve. Ito. So dito lalabas yung ating hangin. So palabas. So papasok yan. Yan. Kapag nakabukas yung valve. Yan. Mamaya makikita nyo during cold engine start, naka 100% open yung ating idle speed control valve, ano. Once na nag-open na siya at once na nag-init na rin yung ating makina ay unti-unti yan bababa. Ayan, to maintain yung ating target idle. So once na na-reach niya na yung ating engine coolant temperature, like for example yung 80 degree, sa Avanza ko 80 degree Celsius, para pag ganitong temperature ay mag-steady na siya sa certain position. So hindi talaga siya mag-totally close. So i-maintain niya yung 750 RPM. Hindi ito naka-aircon, ano. Pag naka-aircon naman is 900 RPM yung pag naka-aircon. Yan. Mamaya makikita nyo yan sa ating scanner. So dito naman guys ay makikita nyo naman mamaya yung ating pass idle, no, yung ating idle speed, no. So yung ating idle speed during startup or starting ay nasa mga 1,500 siguro, estimate ko lang yan, RPM. So makikita nyo yan mamaya sa scanner, no. So once na mag-start siya, so mataas. Tapos once na nag-init na yung ating yung ating coolant temperature, so unti-unti siyang bababa hanggang sa ma-reach niya yung ating 750 RPM pag hindi naka-aircon. So nasa mga 6 to 7 minutes. Yun yung record ko sa aking Toyota Avanza. So maabot kasi ng mga 6 to 7 minutes bago ma-hit yung target na idle target na 750 RPM. So guys, ignition on ko lang. Ayan. Ayan. Ayan siya. Then check natin dito sa ating scanner. So ito, hindi pa ito napapaandar, ano. So cold engine. Check natin yung kanyang coolant temperature. So ayun guys, yung ating engine coolant temperature ay nasa 26 degrees Celsius. So hindi pa napapaandar yung ating makina. So imo-monitor natin yung ating ito. Ayan. So ayun guys, so imo-monitor lang natin ito. Ayan. Tapos i-merge natin. Tapos record lang natin. Ayan, naka-record na. So ito. So start ko lang yung ating makina. So yung aking camera, i-monitor ko dito. Monitor natin yung kanyang RPM, no. Ayan. So ayan, nasa mga 2 minutes. Ito pa yung natin. Ayan. 93 step.
Ayan, so check natin dito guys. Ayan. So after 6 minutes, ito na yung ating ayan, 48. Ayan. So ngayon, check natin. Ayan, ito na siya. Check natin yung target idle. So nasa ano na, ito nasa mga 750 na. So okay na yung ating yung ating idle, nasa normal na siya. So kung titingnan natin dito, ang coolant temperature niya is nasa mga 82. So after almost mga 7 minutes, 6 to 7 minutes, saka na-reach ng ating makina yung kanyang normal operating temperature ng ating coolant. Naka-park siya. Neutral. Kung ita-drive natin siya, sumata siya. Kapag naka-reverse,